Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Naman tayo ng update dahil itong pagtatayo ng hyperscale data centers sa Pilipinas resulta raw sa naging biyahe ni Pangulong Marcos sa New York. At itong si Malaysian Prime Minister Ibrahim tinapos ang kanyang 2-day official visit sa bansa na lalong nagpatibay ng diplomatic relationship sa pagitan ng dalawang bansa. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos sa NDEC Development Corporation at Dayude Ventures upang alamin ang estado ng planong pagtayo ng hyperscale data center project sa Luzon. Ikinatuwa ng Pangulo ang mga pahayag at planong gagawin ng mga naturang kumpanya na mula pa sa Estados Unidos sa ang mga nasabing proyekto. Ito ay resulta din ng isang produktibong roundtable discussion sa New York noong buwan ng September ng nakaraang taon nang bumisita sa Amerika ang Pangulo. Sa nasabing pulong, binigyan ng briefing ni NDEC Group Incorporated Managing Director William Johnson si Pangulong Marcos Jr. kaugnay sa estado ng panukalang hyperscale data center project sa bansa at ang nagpapatuloy na negosasyon para itayo ito sa Tarlac at New Clark City. Ipinunto ng Pangulo na ang nasabing proyekto ay mahalaga dahil magbibigay ito na sa Pilipinas na makahabol din sa ibang bansa kundi sa usapin sa digitalization. Target naman ng NDEC na simulan ang proyekto sa unang quarter ng 2024 at makikipagtulungan sa isang local renewable energy company para sa kanilang electricity requirements at suportahan ang energy-intensive data center operation. Sa kabilang dako, naging mabunga din ang 2 araw na official visit ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim kung saan lalong nagpatibay sa diplomatic relationship ng dalawang bansa. Bago lumisan sa Pilipinas, nagbigay pugay muna si Malaysian Prime Minister sa pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal kung saan pinangunahan nito ang isang wreath-laying ceremony. Nakatuon ang pulong ni Pangulong Marcos at Anwar Ibrahim sa pagpapahusay pa ng ekonomiya, seguridad at pampulitikang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpahayag din ang dalawang pinuno ng isang pangako na bumuo ng isang partnership na nakatuon sa pagtataguyod sa kaunlaran. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos. It is high time that we reinvigorate our ties to bring economic prosperity to both our peoples. As newly elected leaders of our respective nations, we carry the great responsibility of steering our two nations back onto the right direction. With a shared positive outlook, we will doubtless unlock new opportunities for collaboration. And thus, I look forward to engaging with you today to exchange views on how we can advance our bilateral relations. Ay mga nakalaang programa daw ang Department of Tourism o DOT para mas makaakit po ng mas maraming turista. Kasunod ito ng pagkakakuha muli ng bansa bilang Best Dive Destination na ibigay ng Diving Resort and Travel Show sa Malaysia. Sinabi po ni Tourism Secretary Cristina Frasco na isang malaking karangalan na makuha ang nasabing award kung saan tinalo ng Pilipinas ang bansang Malaysia, Indonesia, Japan at Maldives. Mula pa kasi noong 2019 ay hawak na ng Pilipinas ang nasabing pagkilala. Pagtitiyak pa ng kalihim na kanilang pagagandahin ang mga tourist destination sa bansa lalo na at patuloy ang pagdami ng mga turistang pumapasok dito sa bansa. Naku po, alam kong meron na naman namatay na isang kabataan. Hindi lang isa, dalawa. Namatay yung isa na taga Adamson at yung isa taga University of Cebu. Naku, alam mo yun na nangyari yan. Parang ako'y nag-guilty. Bakit po? Kasi nung ako'y kongresista sa 17th Congress, pinag-usapan po yung amendments ng anti-hazing law. Now, ang proponent yan, sila Congresswoman BH, no, ng bagong henerasyon, hinaharang ko talaga sa committee level. Kasi ang nais nilang mangyari, ipagbawal lahat ng hazing, itaas ang parusa hanggang panghabang buhay na pagkakakulong at 3 million kung may mamamatay, tapos kinakailangan mag-apply sa school administrators bago mag-hazing. Pero ang sabi ko, lahat yung mga ginagawa nyo, hindi po yan magiging epektibo habang mayroong mga fraternities at sororities. Kasi miski ipagbawal mo ang hazing, mangyayari pa rin yan. Kaya itong nangyari po na namatay ang isang taga Adamson at isang taga University of Cebu, patunay na tama ako. Bakit ako na-guilty? Kasi po talaga nung committee hearing na yon, hindi ako pumapayag na sumulong
itong panukalang batas na ito. Hinaharang ko talaga bilang Deputy Minority Floor Leader dahil ang gusto kong mangyari, ipagbawal na lahat ng fraternities at sororities. Kasi nga, kung walang fraternities and sororities, wala nang po pwede magkaroon ng hazing, no? Kaya lang, in the end, pinakiusapan ako, lalong-lalo na ni Congresswoman B.H. Herrera. Kung po pwede, pumayag ka na dito sa kanyang bersyon ng batas na pinagbabawal nga lahat ng hazing, pinagtataas ang parusa, ginagawang requirement yung pagbigay ng permit sa eskwelahan, at nagpapataw ng parusa sa lahat ng alumni at lahat ng nandoon sa hazing kapag meron nasaktan o namatay. Ang gusto ko talaga nung panahon na yon, pagbawal na lahat ng fraternities. So napakatagal po ng hearing na yon. Siguro umabot yun ng 5 oras na at hindi talaga ako nagbibigay. Hanggang sabi na, o sige na, pumayag ka na. Anyway, pinagbabawal naman natin ng hazing, gagawin ka naming principal author ng batas. So naging principal author po ako ng batas dahil sabi ko, sige na nga, mas mabuting pinagbabawal ang hazing, miski legal ang mga fraternities. Kasi ngayon, meron ng talagang express provision ng batas na lahat ng klase ng hazing, physical or psychological, ay pinagbabawal. Tapos aminin ko, naengganyo rin ako dun sa offer na maging principal author ako. Nagkamali po ako. Kung ako po, if I had I stood my ground na ang pinagbawal ay fraternities, siguro po hindi nangyari itong 2 pagkamatay na naman. Nangyari po yan kasi nga, habang merong fraternities, kahit allowed o hindi, ang hazing, magpapatuloy pa rin po ang hazing. At nakakalungkot nga po ang mga pangyayari. Mas nakakalungkot sa ating henerasyon. No? Ako po, lumaki ako na pinapalo ng magulang at ng lolo at ng lola. Pero yung sarili kong mga anak, itong mga millennials, dahil nga po, hindi ko nagustuhan yung karanasan namin na pinapalo kami, sinisitron kami, never ko pong pinalo ang mga anak ko. Kaya nararamdaman ko po yung sakit na nangyari sa mga magulang nitong namatay na ng mga estudyante. No? Salili po ata ang apelido. No? Tama nga ba ako? At kung siya'y kapareho ko, nakahenerasyon ko siya, at kasing edad naman ng aming mga anak, talagang hindi rin po niya pinalo ang kanyang mga anak. Pero masakit po, miski hindi niya pinalo ang kanyang mga anak, mga estranghero pa, mga hindi ka mag-anak, siyang namalo. Siyang hindi lang namalo, kundi pinalo hanggang mamatay. So talagang ramdam na ramdam ko po yung sakit, yung lungkot at yung galit na nadadanas ngayon ng mga magulang nung napatay na naman na sa hazing. So ngayon po, siguro kinakailangan humingi ako ng paumanhin na dapat siguro I stood my ground at talagang ininsist ko na ang dapat ipagbawal mga fraternities nang mawala na yan. Kasi pag wala na, pagbawal ng fraternities, wala na silang pwedeng maging presensya sa kahit anong pamantasan o eskwelahan. Di ba po? Ngayon, habang narariyan at legal ang mga fraternities, magkakaroon ng hazing dahil hindi naman sila ipagbabawal. Ngayon, isa doon sa binato sa akin, nung ako'y tinututulan ko nga itong pagbabawal lamang ng hazing at sinusulong ko yung pagbabawal sa fraternities, yung karapatang pantao daw nila na bumuo ng asosasyon. Pero ang sabi ko naman, dahil sa track record ng mga fraternities na napakadami tang namatay, valid exercise of police power yung pagbabawal na sa fraternities. Dahil ito po ay makakabuti sa ating mga mamamayan. So I'm sorry po na ako po ay nag-relent at tuloy, imbis na ipagbawal ang fraternities, napagbawal lamang po ang hazing. Napaka-lungkot ko po nung nabasa ko itong pagkakamatay nung biktima na naman, lalo na doon sa biktima ng hazing dyan sa Adamson University. No? Siguro po kung ako'y nanindigan at ako'y talagang hindi pumayag kung hindi ipagbabawal ang mga fraternities, hindi po nangyari itong pagkamatay na naman ni Matthew Salilig, John Matthew Salilig. Kaya nga po ako, bagamat alam ko ng anak ko na magna cum laude standing ay hindi po papasok ng fraternity, winawarningan ko po, huwag niyo na pong rekrutin ang anak ko dahil pag minangyari dyan sa anak ko na hindi ko man lang pinalo ni minsan, hahatawin ko kayo. Gaya ng gusto kong hatawin ngayon ang mga pumatay dito kay John Matthew Salilig. Pasensya na po kayo, ako emotional dahil ako po isang ama. Takin mo, brotherhood daw sa pamamagitan ng pamamalo, hahampasin ko na lang kayong lahat. No? Kaya lang, kinakailangan sumunod sa rule of law. Suwerte kayo. Dahil kung hindi ako abogado, siguro, lidusob ko na kayo. No? Kaya lang, syempre, bilang abogado, ang sasabihin pa rin natin, daanin lahat sa batas. Pero napakasakit po talagang isipin
kung gaano talagang walang kasaysay-saysay itong pagkamatay ni John Matthew. At yung mga pumatay kay John Matthew, diretso po sana kayo sa impyerno. Ako po'y Kristiyano. Naniniwala nga ako kung hingi ng tawad, patatawarin. Pero sana po, mayroong exception naman. Biro nyo, ang daming pangarap nitong batang ito. Daming po pwedeng nakamit sa buhay nitong batang ito dahil chemical engineering student, matalino. Pero tinapos po nila sa walang saysay na pagpatay. Hayaan niyo po, kung tayo po ay pagbibigyan ng Panginoon na makabalik bilang isang mambabatas, isusulong ko po talaga ang total ban ng lahat ng mga fraternities. Let them question it in the Supreme Court. Haharapin ko sila doon. At sasabihin ko, it is a valid exercise of police power dahil hindi na po natin matanggap na napakaraming mga matatalino, napakadaming mga promising na mga kabataan natin ang namamatay dahil sa mga initiations na yan. Bakit nga pala ako pumayag doon sa version na naipasa ngayon na amendments ng 1995 Anti-Hazing Law? Kasi alam ko, yung gusto ko, baka hindi pumasa sa Kongreso dahil karamihan pa rin ng mga miyembro ng mababang kapulungan ay lahat miyembro ng fraternities. In fact, doon sa committee na nagtalakay nito, parang ako lang ata ang hindi fraternity person. So sabi ko, tanggapin ko ng realidad na marami mga mababatas ay mga fraternity at sorority members, baka hindi pumasa yung gusto ko. Pero sa tingin ko, dahil ngayon, ramdam ng buong bayan ang kawala nitong si John Matthew Salilig, baka na po kakayanin natin ipasa ang total ban on fraternities. Siguro po, ito ang saysay ng pagkamatay ni John Matthew Salilig para matuloy na ang total ban. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.